Tatlong bagay na posibleng makakasira sa inyong relasyon. Yan ang ating topic ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala ang inyong Kuya Ting. Welcome po sa aking channel. At kung kursunada mo ang ganitong usapan, stay tuned lang. Nais ko munang magpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Maraming salamat po. At sana nasa mabuti kayong kalagayan, okay? Huwag na nating patagalin ito. Kilala mo pa ba ang partner mo ngayon? Siya pa rin ba ang dati mong minamahal at inangahan mo noon? Or malaki na ang pinagbago niya? Hindi kaya ikaw ang nagbago at hindi siya? Akala lang natin yung mga partner natin ang nagbago, pati pala ikaw mismo ay nagbago na rin. Hindi mo lang namalayan. At akala mo toxic ang partner mo, yun pala, ikaw din ay naging toxic na rin. Paalala ko lang, ang toxic na pag-iisip ay lubos na nakakasira sa isang relasyon. Tatlong bagay lang ang madalas pinagmulan na nasisira ang isang relasyon. Una, sobrang aktibong imahinasyon. Ito yung tipong puro negative ang conclusion mo sa partner mo. Ang salitang imahinasyon ay hindi ka nagbabase sa reality o realidad. Kumbaga, wala kang ebidensya, wala kang nakikita. Pero ang iniisip mo, nagbabase ka lagi sa kutob mo, doon sa mga nakaraan na na-experience mo. Halimbawa nito, hindi lang kagad naka-reply ang partner mo, nakalipas ang isang oras o 2 oras, ang iniisip nyo kagad ay baka may ginagawa ng hindi maganda ang partner nyo. Baka may kausap na siyang iba. Ina-assume mo kaagad na mayroon siyang mga hindi magandang bagay na ginagawa behind your back. Yan yung mga bagay na nakasira ng isang relasyon. Pinag-isipan nyo lagi na hindi maganda yung partner mo, naging sobra masyado ang maling imahinasyon mo. Yung tipong hindi pa nga nangyayari pero sa'yo tapos na. Kaya ang nangyayari sa'yo, masyado mo nang pinapahirapan ang sarili mo sa mga maling conclusion mo. Dapat, ang pinakamagandang gawin mo dito ay tanungin mo at kausapin mong mabuti ang partner mo. Tanungin natin sila ng walang pagdududa. Huwag mong iparamdam sa partner mo na nagdududa ka para sasagot siya sa iyo ng tama. Kasi kung pare-parehas na kayong defensive sa mga tanong at mga sagot nyo, ang mangyayari parehas na kayong negative mag-isip, yan na ang nakakasira sa relasyon nyo na mauuwi na sa hiwalayan. Pangalawa, sisihan game o ito yung tinatawag na blaming game. At parehas kayong hindi nagpapatalo, palagi mong inuungkat yung mga lumang issues na mga problema nyo. At kapag nabuksan nyo ulit yung topic na yon, palagi mong sinisisi ang partner mo. Kahit tapos na yung pinag-usapan yun, palagi nyo pa rin sisihin yung partner nyo. Kahit tapos na yung issue at kahit maliit lang naman sana ang problema na yon, pero pinapalaki mo. Ang problema kasi dito, hindi mo na rin napapansin ang pagkakamali mo. Yung pagkakamali na lang niya palagi ang nakikita mo. Kumbaga, kahit yung mga problema na natapos na, pero para sa'yo, problema pa rin hanggang ngayon. Isa yan sa mga toxic na pag-iisip na nakakasira sa isang relasyon. Pangatlo, palagi mo na lang nakikita yung mali na ginagawa ng partner mo. Yung feeling mo na wala na siyang ginagawang tama sa paningin mo. Masyado nang mataas ang expectation mo sa partner mo. Kaya para sa iyo, kung hindi niya makamit yung expectation mo, doon ka na nagtatampo. Kaya yung pakikipag-usap mo sa partner mo, minsan hindi na maganda kasi may baon ka ng tampo sa puso mo. Huwag nating kalimutan na hindi perpekto ang mga partner natin. Kasi kung perpekto yan, wala nang challenge. Kasi ang challenge na yan, yan yung nakakatulong na makilala pa ninyo ang bawat isa. Ang relasyon, kung maaari, iwasan dapat yung mga toxic na pag-iisip o negative na pag-iisip para mapanatiling matatag ang relasyon sa bawat isa. Huwag tayong masyadong magpaalipin sa mga pagdududa kasi hindi lahat ng pagdududa ay tama. Mas nakabubuti na kapag may problema, manatiling mahinahon na harapin ito, pag-usapan nyo at pagtulungan nyo bilang isang magkarelasyon. Dahil sa huli, ang tagumpay niya ay tagumpay mo rin. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat po. Paalam.